handa para ihanda ang matutulugan nila. Sina Troy at Chris naman ay simulan ng pigaan ng kalamansi ang kanilang mangkok ng lugaw. Si Troy ay biglang natigilan nang habang pinapatakan niya ng katas ng kalamansi ang kanyang lugaw, ay may napansin siyang kakaibang buto na pumailalim sa lugaw. Parang tumuting diamante na kulay manilaw-nilaw na berde. Nakita pa niyang kumilang-kinang ito sa tama ng liwanag. At nang umaloy, nagsabi pa ng kakaibang liwanag sa kanyang lugaw. Hinanukay niya ito gamit ang kutsara para sana tingnan kung diamante na talaga ang pumatak o kung ano. Pero nakapagtatakang wala siyang nakitang kahit na ano. Nang napansin na ni Chris ang ginagawa niya, pinutang noong tinanong siya nito. Uy, Floyd, anong ginagawa mo sa lugaw mo? Bakit alukay ka ng alukay dyan? Paano kainin mo na nga lang yan at bilis mo ubusin? Ha? Kuwan kasi, parang may nakita akong diamanteng buto na naipiga ako galing sa kalamansi. Kaya eto, pinahanap-hanap ko muna. Ano? Diamanteng buto? Meron bang ganun? Sus! Baka namamalik mata ka lang dyan. Paano naman magkakaroon ng diamante sa loob ng kalamansi? Hindi nga, may nakita talaga ako. Kumikinang-kinang pa nga, tapos nang umalo nagsabi pa ng kakaibang liwanag sa lugaw ko. Para makasiguro ay hinago ni Chris ang hawak ni Floyd na kutsara at siya rin ay hinalukay ang laman ng lugaw. Oh, asan dyan yung diamanteng buto ng kalamansi na sinasabi mo? Wala naman eh. Wala bang guli-guli mo lang yun. O kaya, baka dala ng medyo pagkantok mo, tulad ko. May nakita talaga ako Kita ko, yaman na nga. Siguro nga, buni-buni ko lang dahil sa antok at pagod na rin ako sa kakatakbo natin kanina. Ubusin na nga lang natin to at makatulog na rin tayo. At inubos na nga na magkaibigan ng lugaw. Halatang nasarapan sila lalo na sa sahog ng karne nito. Lalo silang inantok matapos silang maubos ang lugaw at sakto namang pagkahindang nila sabi ay tinawag na sila ni Lola Anselma sa sinigtulugang parte ng tindahan. Nang makatulog na sila, dinalaw ng kakaibang panaginip si Floyd. Isang magandang batang babae ang nakausap niya. Nakalutang ito sa ere. Ang kulay ng balat niya ay kakulay ng katas na kalamansi. Kulay maberde-berdeng dilaw. Medyo transparent din ang katawan nito na parang cellophane. Ha? Sino ka? Sumagot ang may wagang batang babae. Ang tinig nito'y mataginting. Ako nga pala si Chona. Isa na lang akong kaluluwa. Isa lang ako sa marami ng mga batang nabiktima ng mga aswang na kasamahan ng mga humahol sa inyo. Ipinakita ni Chona kay Foy ang napakarami pang ibang mga bata na kasama pala nito. Isa-isang lumantad ang mga ito. Karamihan sa amin ay mga tulad nyo rin lumaya sa aming mga tahanan dahil sa di makatarungang trato sa amin. Ang ilan naman, kung hindi inabantinan ng kanilang mga magulang, ay mga batang naligaw at nawalay sa kanilang mga magulang. Pero bakit kayo nagpapakita sa akin? Simple lang, Freud. Dahil ikaw ang napili ng mutya ng kalamansi para bigyang katarungan ang sigaw namin para sa hustisya ng aming pagkamatay. Kailangan ng tuldukan ng kasamaan ng mga aswang na bumibiktima ng mga katulad nating mga walang muwang na mga bata. Ikaw muna. Ako Si YouTube yan. YouTube. Pero bakit? Bakit ako? Dahil narinig ng mutya ng kalamansi ang inusal mong dasal. Nakalimutan mo na bang hiniling mo na sana ay maging daan ka para matalo ang mga aswang? Nagkataon pang may dala kang kalamansi, kaya automatic ka kaagad na napili. Natuwa nga kami nang tipunin ng mutya ng kalamansi ang mga kaluluwa namin Huwag kang mag-alala, tutulungan ka rin namin. Isa pa, makapangyarihan ang mutya ng kalamansi.
Biglang naalala ni Froy ang parang diamanting buto ng kalamansi na naipiga niya sa kanyang lugar. Teka pala, ano po yung tsura ng mutya ng kalamansi? Ang mutya ng kalamansi ay hugis luha na parang hugis buto rin ng kalamansi. Isa itong uri ng diamante na kapag nabasa ay humahalo. Automatic itong gagana sa tao makakainom o makakakain sa nahaluan ng mutya ng kalamansi. Ninlaki ang mga mata roon ni Froy. Paano'y natitiyak na niya ngayon na mutya nga ng kalamansi ang bumalo sa lugaw niya. Ibig kong sabihin nasagot ko na yung mutya ng kalamansi? Tama! At dahil doon ay magkakaroon ka ng angking kapangyarihan na automatic na paggaganahin ng mutya sa katawan at isip mo. Kaya mula rin ngayon, mag-iingat ka. Oo, kayo ni Chris, laban kay Lola at Selma. Bakit si Lola at Selma? Dahil si Lola at Selma ay reyna ng mga aswang. Pag-isip mo, magpanggap kang normal pa rin. Huwag mong ipahalatang may samutya ka na ng kalamansi. Isa rin sa dahilan kung bakit kailangan humalo ng mutya sa katawan mo ay para hindi na madetekta pa ng matatalas na pakiramdam ng mga aswang, lalo na ni Lola at Selma. Kakalabanin ko si Lola at Selma? Oo, Freud, kailangan mapatay mo si Lola at Selma. Kapag napatay mo kasi ang reyna ng mga aswang, mas madali na matatalo ang iba pang mga aswang. Kasi manghihina sila kapag wala silang reyna. Pero paano kung matatalo si Lola at Selma? Kung reyna siya ng mga aswang, malamang makapangyarihan din siya at hindi basta-basta matatalo. Kaya magpanggap ka muna ng mga bata. Hahanapin natin ang kanyang mga kahinaan at kung ano-ano pa ang mga kapangyarihan at espesyal niyang mga kakayahan. Sa tulong ng mutya ng kalamansi nasa loob mo, kapag nalaman na natin lahat ng kakayahan at kapangyarihan niya, ay gagawa ito ng mga pangontra para matalo siya. Ha? Ganun ba? Pero bakit pala alam mo